Good morning, St. Peterians. Ayan, no? Maganda ba umaga natin? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Amen. Mukhang Paskong-Pasko na kayo, no? Mga St. Peterian, Tita Del, no? Talaga, no? Tama-tama naman ang ating tema, Advent, no? The third Sunday of Advent. Advent means Adventus, which means coming. Sino darating? Si Lord, no? Lord Jesus Christ, no? The Emmanuel. We remember the first coming, we await for the final coming, and every day of our lives, hinihintay natin ang grasya ng Panginoon. Amen, no? At ngayon nga, ikatlong linggo ng Adbyento, ang kulay ng simbahan ay nagbago, naging pink. No? Kaya lahat ng mga naka-pink, answered prayers ka na sa misang ito. Bagamat iba pakiramdam ko pag naka-pink ako. Diba, no? Talagang sabi ng simbahan, wag tayong panghinaan ng loob, be patient. Sabi sa second reading, darating si Lord at walang makakapigil sa pagdating ng Diyos. Amen? Rejoice. No? Pasko means salvation is at hand. Darating na ang ating katubusan, kagalingan, darating na ang Pasko. Amen? Kaya kailangan magalak tayo. Tingnan nyo katabi nyo kung nakangiti. Ano? Diba? Amen? Sabi nga sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kung wala ka na, nangangarap at masabalin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. I love you, Lucky. Hindi ko alam, no? Si Erwin pala Vilmanians. Mga bandarito, Hondurannians. Okay. So ano mensahe sa atin, no? Sa araw nito, third Sunday of Advent, pink, no? Which means gaudete, no? It's a command. Diba? Be joyful. No? Parang inuutosan tayo ng Diyos. Be joyful, di ba? Para bagang ang hirap pa rin, ano? Pwede mo bang sabihin sa tao, maging masaya ka? Di ba? Parang it's a command, ito yung utos ng Panginoon. Magalak tayo. Hindi pinapakiusap ng Diyos, no? Hindi ito isang option. God wants us to rejoice, di ba? Naalala ko yung sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, no? Philippians 4:4. Ang sabi ni St. Paul, rejoice in the Lord always, no? I repeat, rejoice, no? Mahalaga daw na tayo bilang mga Kristiyano ay puspos ng kagalakan. No? Iba daw ang kagalakan, iba naman ang kasiyahan. Iba yung joy, iba yung happiness, di ba? Marami sa atin gusto natin maging masaya. Pero bilang Kristiyano, mas matindi ang maging magalak. No? Mapuspos ng kagalakan. Joyful is more important than happiness as Christians. Amen? No? Amen? Yan. Kaya pag nilaya natin ang kahalagan. Bakit? Anong ibig sabihin? Bakit tayo kailangang magalak pagdating ng Panginoon? Sabi nga sa Ebanghelyo kanina, no? Pag yung mga alagad ni Kristo, nakakulong si Juan Bautista, nakakulong. At narinig ni John the Baptist na nagpipreach na si Jesus Christ. Kaya sabi ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, pakitanong nga kay Kristo kung siya na yung hinihintay natin o minihintay pa tayong iba. Sa Matthew 11, yung Gospel natin ito. Siya na ba yung Kristo? Siya na ba yung tagapagligtas? Kasi nagpipreach na si Jesus Nagpipreach na sa Judea. Kaya sabi ng mga alagad, sabi ni John the Baptist, nakakulong siya. Puntahan nyo nga itong si Jesus. Sabihin nyo kung siya si Kristo, ang tagapagligtas, o mihintayin pa tayo. Nang lumapit sila kay Kristo, kayo ba si Jesus? Ako nga. Kayo bang hinihintay namin o may darating pa? Ang sabi ni Kristo, ano nakikita nyo? No? Lumalakad ang pilay. Nakakakita ang bulag. Di ba? Nabubuhay ang patay. Kung magaling ang may sakit. Di ba? Pinapalaya at binibigyan ng pag-asa mga may hirap. No? Yan ang mga tanda na narito na ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? No? Kaya pag dumating si Lord, gagaling ang may sakit. Amen? No?
Maglalakad ang pilay. Di ba? Magkakaroon na mabubuhay ang patay. Magkakaroon ng pag-asa, mahihirap. At darating na ang pagliligtas ng Panginoon. Ito yung mga manifestation of the coming of the Lord. Narito na ang Diyos sa ating piling sapagkat nariyan na ang ating pagliligtas. Kaya rejoice. Kaya palagi tayong dapat nagagalak sa pagdating ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yan, no? Hindi tayo natatakot, hindi tayo nalulungkot, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kailangan tayo ay napupuspos ng kagalakan sapagkat kasama na natin ang Panginoon. Amen? Kaya pag nilaya natin, pag nalima natin ang ibig sabihin ng joy, unang-una, joy is a gift of God. Supernatural gift of God. Sabi nyo nga, supernatural gift. Yan, no? Hindi siya gawa ng tao. Ang kasiyahan, gawa ng tao. Happiness, ginagawa ng tao yan. Saan mo nararanasan ang happiness? Kapag meron kang happening. Ayan, no? Pag nagkaroon ka ng happening, magkakaroon ka ng happiness. Amen? Ayan. Nagkasama kayo ng BFF mo o nakatanggap ka ng bonus mo. Di ba? May happiness ka. Pero gawa ng tao. Happiness gawa ng tao. Pero ang joy, hindi gawa ng tao yan. Galing sa Diyos. No? It is a gift of God. No? Libre. Hindi binabayaran. Walang kondisyon. It is a gift from God. No? At siya ay binibigay ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Amen? No? Kaya yung mga biyaya na natatanggap natin ay binibigay sa atin ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Panginoon. No? Hindi dahil tayo mabait o mabuting tao, kundi tayo ay mahal ng Diyos. Kasi siya'y darating. No? Siya'y magkakatawang tao. Emmanuel, because God loves us. He wants to be with us. And if God is with us, who can be against us? Kaya pagkasama natin si Lord, no? Palagi tayong magkatagumpay. He is the rock of our salvation. Kaya tayo magalak, mapuspos ng kagalakan sapagkat darating si Lord at bibigyan niya tayo ng pagpapala, kaligtasan at katubusan. At ito ay libre, no? Because God loves us. Unconditional love of God. Kaya ang ating magagawa lang ay to be grateful. We must always be grateful. Sabi nga natin, grateful. Ayan. Papasalamat tayo sapagkat nakakalungkot kapag hindi na darating ang Diyos. Mantakin nyo, hindi na darating ang Diyos. Kung hindi na darating ang Diyos, ang mga may sakit, hindi nagagaling. Yung mga dasal nyo, wala nang epekto yan. Ang ating pananampalataya ay kalokohan. Bakit? Hindi na pala darating si Lord. Kaya ang mabuting balita, the good news, darating si Lord, no? Na siyang ating Diyos at tagapagligtas. No? Let us be grateful. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, no? Joy is a gift. Pangalawa, joy is interior. No? Ito'y mapapasa atin sa ating kalooban. Hindi siya external. Happiness, external. Di ba? Nagpunta ka ng SM, bumili ka ng mga kung ano-ano dyan, nasiyahan ka. Kasi happiness comes from external. Meron ka nakasalamuha, meron kang regalo, nag-party tayo, happy tayo. Ang happiness, external experience. External. Ang joy, internal. No? Internal yan. Sa loob ng ating puso. No? Sumisibol ang kagalakan. Sa ating heart, no? Sa ating kasing-kasing, sa Kapampangan, sa ating art. Amen? Amen. Sa ating puso, no? Ang Panginoon ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating puso. Kaya mahalaga ang ating puso, no? 'Di ba sabi nga sa Bible, where your heart is, there your treasure lies, no? Sabi nga sa Salmo, ingatan ang puso, diyan dadaloy ang biyaya ng buhay. No? Kaya mahalaga yung ating puso. Kaya palagi tayong nagkakaroon tayo ng reflection, nagkakaroon tayo ng prayer time, nagkakaroon tayo ng worship time, no? At yung pagninilay sa salita ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin sa pamamagitan ng ating puso. Amen? No? Kaya mahalaga yan. Iingatan natin ang ating puso. Diyan dumadaloy ang biyaya ng Diyos
sa sanlibutan, sa ating puso. Kaya meron, di ba sa Divine Mercy, no? Dito sa the heart of Jesus, sa Divine Mercy, dito yung sumisinag ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa puso. Kaya ingatan natin ang ating puso, andyan ang ating strength. Sabi nga sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Our strength comes from within, not from the outside, comes from within, di ba? Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, merong symbol si Saint Teresa of Avila ng isang puso na nakaugat sa Diyos, nakabaon sa grasya ng Diyos, interior castle, no? Interior castle. Pag sabi nga interior castle, yan, no? Ang castle, pag sinabing castle, ano ba sa Tagalog ang castle? Castle, di ba? Yan, parang isang building na yung unang panahon, malalaking castle. Yan, solid yan, matibay yan, muog yan, hindi nagigiba yan, no? Yun daw ang ating puso. Should be an interior castle sapagkat naroon ang Panginoon. Naroon ang Panginoon, di ba? Kahit ano mangyari sa ating buhay, no? Naroon ang Panginoon. Kaya may mga santo, kahit ano mangyari sa kanilang buhay, kahit nakakaranas sila ng mga sakripisyo, mga sorrow, trials, tribulations, no? Hindi sila natatakot. Sila ay punong-puno ng joy sapagkat naniniwala sila kasama nila ang Diyos. Amen? No? Kaya yung mga taong joyful ay nakakaharap din ng mga sorrow. Kahit mayroong mga pighati, mga sakit, mga sakripisyo, punong-puno pa rin sila ng joy. Pero yung happiness, hindi na masaya tao. Kapag nakakaranas ng mga trials at saka mga sacrifices na mga sorrow, wala na yung happiness. Kasi yung hindi masyadong permanente yan eh. Kaya yung joy nanggagaling sa loob yan. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, kaya sabi nga ni Job, the Lord gives, praise the Lord. The Lord takes, praise the Lord. Diba? Sapagkat siya ay nakabaon, grounded sa Diyos, sa kanyang puso. Yun ang kanyang katatagan. Ang katatagan natin, hindi nagagaling sa labas, nagagaling sa puso, sapagkat ang Diyos ay nasa ating puso. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Okay? At ang pangatlo, no? Ang pangatlong characteristic of joy, it is permanent. No? Hindi nawawala. Ang kagalakan. Ang kasiyahan, nawawala. Ang kagalakan, hindi nawawala. Permanent yun. Tanyo, yan ang pinagkaiba ng joy and happiness. Happiness, fleeting, temporary. Pag may pera ka, masaya ka. No? Praise the Lord. Pag wala ka ng pera, malungkot ka na. Praise the Lord. Yung mga taong ganyan, no? Pag may pagkain, masaya. Pag wala pagkain, malungkot. Di ba? Ganun ang happiness eh. Fleeting, temporary, no? Fickle. Ganyan ang kasiyahan. Pero ang joy, di nawawala. Di nawawala. Kaya sabi nga ni St. Paul, rejoice in the Lord always. Ba? Sabi niya, no? Rejoice in the Lord always. Sabi niya nga, always. Ibig sabihin, palagi. Kaya ang kagalakan, hindi naglalaho. Hindi nawawala. Hindi humihina. No? Hindi namamatay. Hindi tulad ng kaligayahan. Panandalian ng kaligayahan. Pansamantala lang ang kaligayahan. Pero ang kagalakan, permanent. Bakit siya permanent? Yan ang maganda, permanent. Bakit permanent ang joy? Because God is permanent. Amen? Hindi nagbabago ang Diyos. Kapag nasa Diyos ka, mapanatag ka, be at peace. Sapagkat hindi nagbabago ang Diyos. Sabi sa Hebrew 13, God does not change. Yesterday, today, and forever. Amen? Hindi umaalis ang Diyos. Palaging andyan, permanente, stable, parang anchor. No? Hindi nawawala. No? Paano yun? Paano tayo mabubuhay na palaging nagagalak? Kailangan tingnan niyo buhay ng mga santo. Ang buhay daw natin, hello, no? Ang buhay daw natin sa mundo parang gulong. Nakita ka ng gulong, di ba? Ayan, no? Buhay daw natin sa mundo parang gulong. Minsan nasa taas ka, daming pera. Minsan nasa baba ka, awanti kwarta.
Minsan paakyat ka, minsan pababa ka. Amen? Sabi nga ni Frank Sinatra, doon sa kantang paborito ni Erwin, that's life. Diba? That's all people say. Diba? You are high in April and shut down in May. No, yan. But I will change that when I'm on top again in June. Yan, no? Ang buhay daw natin parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nasa gilid. Amen? Pabago-bagong buhay natin. Bakit? Nasa rim ka nasa gilid ka Nasa gilid ka ng gulong. Kaya ang buhay mo pabago-bago. Minsan masaya ka, minsan malungkot, minsan okay, meron hindi okay. Kasi andun ka sa gilid ng gulong. Ang mga santo, wala sa gilid. Nasa gitna. Nasa gitna. Asan si Kristo? Nasa gitna. Pag nasa gitna ka ng gulong, di nagbabago yun. Di nagbabago yun. Amen? Tinan niyo yung gulong. Yung gilid, ikot na ikot. Pero nasa gitna, steady yon, steady. Solid, steady. Permanent. No, andun ang mga santo. Andun ang mga banal. Kasi andun si Kristo. Yan, no? Kahit ano mangyari sa buhay natin, okay lang. Importante, ako'y na kay Lord at si Lord nasa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya bigyan ako ng magandang buhay. Praise the Lord! Bigyan ako ng maproblemang buhay. Praise the Lord! Binigyan ako ng malakas sa katawan. Purihin ang Diyos. Binigyan ako ng sakit. Kaya nyo rin bang sabihin, purihin ang Diyos. Ayan, no? Di ba? Binigyan ako ng pera. Salamat sa Lord. Wala akong pera. Kaya nyo rin bang sabihin, salamat kay Lord. Binigyan ako ng tapat na asawa. Praise the Lord! Kinuha ng asawa ko, praise the Lord! Mukhang iba tawa niyo, May hugot yan, yan, di ba? Kahit ano mangyari sa buhay, praise the Lord. Di ba? Bakit? Importante si Lord. No, bali wala lahat. Ang pinaka-importante, yung apathy. Ano yan ang apatheia? Sabi niyo nga, apatheia. Detachment from the world. Indifferent in the world. Whatever happens, importante, ako'y na kay Lord, si Lord nasa akin. No? Kaya permanente. Kaya yung mga saint, palagi nagagalak. Tulad ni Mother Teresa, kahit ang kanyang mga inaalagaan ay mga mahihirap na inuud na, no? Ando pa rin ang kagalakan niya, no? Tumulong sa mga mahihirap, no? Tulad ni Saint Lawrence, San Lorenzo, tinurbo. Yung 3rd century, abay, tinurbo yan. Pinatay sa babaeng turbo. Sabi niya, ikot niyo pa ako. Hindi pa nasusunog yung kabilang parte ng katawan ko. Ayan, no? No? Nagagalak. Kahit sila pinapurusahan, nagagalak sapagkat mahalaga sa kanila na kay Lord. Si Thomas More, Saint Thomas More, sa ipupugutan na ng ulo, abay nakikipagbiruan pa. Sapagkat sa kanila, baliwala ang buhay. Ang importante, na kay Lord sila. Amen? No, kaya sa kanila, punong-puno sila ng galak sapagkat they believe God is with them. Amen? Kaya sana pag nilaya natin yan, ano? Yan ang ibig sabihin ng joy. No? It is a gift from God, no? Because God loves us. God will bless and save us. No? It is something interior. No? You deepen that with your prayer life. Tumatag ang ating puso sa harap ng mga pagsubok ng buhay. At pangatlo, always remember, joy is permanent because God will always be with us. The permanent presence of God in our lives. Amen? Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.